Isa na naman pong kababalaghan ang naispatan ng maraming tao. Ang pangyayaring ito ay doon sa Portugal, isang bansa mga sangkay sa Southern Europe, kung saan makikita po ang animoy isang tsunami. Subalit hindi po ito nasa karagatan, ito po ay nasa kalangitan. Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Isang pambihirang kababalaghan ang nakita mga sangkay sa bansang Portugal. Animoy isang tsunami na hindi po nasa karagatan, kundi nasa kalangitan. Maraming mga tao ang natakot mga sangkay. Agad nagtakbuhan nung makita nila ito. Ano kaya ang ibig sabihin ng kababalaghan ito? May nasasabi nga ba ang salita ng Diyos o ang Biblia tungkol dito sa mga huling araw bago ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Sa panahon po natin ngayon mga sangkay, madali na lamang pong makita kung anuman ang mga impormasyon na gugustuhin po nating malaman. Dahil po sa taas ng teknolohiya natin ngayon mga sangkay, mas mabilis po ang access na maraming mga impormasyon, mga balita sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kung kaya't mga sangkay, kahit po nasa malayong lugar, ang balita ay nakakarating sa iba't ibang panig ng ating mundo. At ngayon mga sangkay, naibabalita nga po ang napakaraming mga kababalaghan na nangyayari sa ating mundo. Mga kababalaghan mga sangkay na mismo yung mga scientist ay sinasabi po nila na ito daw po ay bibihira mangyari at mga pambihirang pangyayari ito ngayon sa ating mundo mga sangkay. Ano kaya ito? Ito nga ba ay nangyari ayon lamang sa kung anong panahon na meron ng isang bansa o ito ay nangyayari dahil po may nakasulat sa Biblia? Isa pong mukhang tsunami, mga sangkay, ang naispatan doon po sa bansa ng Portugal. Kakaiba po ito mga sangkay dahil hindi po ito nasa karagatan, kundi mga sangkay nakalutang sa ere na animoy tsunami sa kalangitan. May tuturin po ito mga sangkay na isang kababalaghan sapagkat hindi po ito nakikita madalas ng tao. Ayon nga po mga sangkay sa mga eksperto, ito daw po ay rare kung tawagin dahil bibihira mga sangkay o napaka-imposible na mangyayari ito. Subalit nagaganap na nga po sa panahon po natin ngayon mga sangkay. Ayon sa report, ito daw po ay isang tsunami na nakalutang sa ere. Hindi po nanggagaling sa karagatan mga sangkay, pero sa mga picture at sa video, kitang-kita po mga sangkay na ito po ay nasa mismong karagatan na animoy tsunami. Pero ang kapansin-pansin, hindi po ito tubig, kundi ito daw po ay isang ulap. Nasa ere po at animoy tsunami mga sangkay na kinatakutan po ng napakaraming tao na naroon mga sangkay. Ayon nga po sa kwento na paahon daw po at napatakbo sa pangpang ang mga nasa isang beach doon po sa Portugal dahil po mga sangkay sa biglaan na pagsulpot ng isang makapal na ulap na mukhang tsunami. Nabigla po yung mga tao mga sangkay habang sila po ay naliligo, nagsiswimming kasama po ang kanilang mga barkada nung bigla po nilang makita mga sangkay ang isang pambihirang kababalaghan. Kahit naman siguro sino mga sangkay sa unang tingin, iaakalain mo talagang tsunami ito. Makikita po sa video mga sangkay na animoy tubig na napakalaki, nahahampas sa kanila. Kaya naman agad-agad po mga sangkay na nagtakbuhan, nag-alisan yung mga tao doon sa kanilang takot. Ngunit sa kalaunan mga sangkay, napansin din po nila na hindi pala ito tubig. Hindi pala ito isang tsunami mula po sa karagatan. Ito po ay isang makapal na ulap na naging hugis tsunami. Ayon sa paliwanag ng isang eksperto, ito daw po ay bibihira mga sangkay na makita. Napaka-rare ng ganitong klaseng cloud formation na nabubuo daw po mga sangkay dahil sa interaction ng mainit at malamig na hangin. Kung kaya't mga sangkay makikita daw po ang ganyang klaseng makapal na ulap na animoy tsunami.
So ito nga ba mga sangkay ay nagkataon lamang na nangyari dahil po sa weather o klima o dahil sa sinasabi ng mga scientists na ito daw po ay nabuo dahil sa interaction ng mainit at malamig na hangin. Alam nyo mga sangkay, lahat naman po ay may paliwanag talaga pagdating sa science. Kahit na anong bagay ay naipapaliwanag po nila. Pero may sinasabi ang Biblia mga sangkay na ikagugulat po ng lahat. Mababasa po kasi natin sa Bible mga sangkay ng ilang beses ang patungkol po sa mga kababalaghan na makikita po sa huling mga araw bago po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ayon po sa mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 19, magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Sa unang linya pa lang mga sangkay, sinabi po kaagad ng Biblia, pinaliwanag po sa Biblia ang isang mahalagang impormasyon na dapat po malaman ng bawat tao. Magpapakita daw po ang ating Panginoong Diyos ng mga kababalaghan sa langit. At itong na-witness mga sangkay ng mga tao doon sa isang beach sa Portugal. Isa po itong kababalaghan sa langit mga sangkay. Bagamat may paliwanag ang science, ito daw po ay bibihira kasi mangyari. So masasabi po natin na ang mga ganitong klaseng pangyayari mga sangkay na mga nakikita po natin sa kalangitan na tila baga kababalaghan ay isa po sa katuparan sa propesiya sa Biblia kung papaano nagpapakita ang ating Panginoong Diyos ng mga kababalaghan mula sa langit at ang sumunod mga sangkay na linya, mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. You see mga sangkay, nabanggit po sa Biblia ang makapal na usok. So tumutugma kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa kung ano ang nangyayari po mismo sa panahon natin ngayon. Ito pa mga sangkay, mababasa din po natin sa Luke chapter 21 verse 11 ang nakakakilabot na impormasyon. Ayon sa Biblia, magkakaroon din ng malakas na lindol sa iba't ibang dako, magkakaroon ng taggutom at salot, magkakaroon ng mga nakakatakot na mga pangyayari at dakilang mga tanda mula sa langit. Dakilang mga tanda mga sangkay daw mula sa langit. At nasabi po dito na ito ay nakakatakot. Kung papansinin po natin ang naging reaksyon ng maraming mga tao na nakakita po mismo mga sangkay sa isang makapal na usok o isang makapal na ulap na nag-form na animoy tsunami, sila po ay natakot at sa sobrang takot nila mga sangkay, agad-agad po silang nag-alisan sa tubig dagat. Pinapatunayan ng Biblia, mga sangkay, na lahat ng mga tanda na nakasulat sa Biblia ay totoong nangyayari po mismo sa kasalukuyang panahon. Hindi pa po tayo nagtatapos dyan, mga sangkay. Nasabi rin po ito sa Biblia, sa Book of Joel, sa Joel chapter 2, verse 30. Ayon sa Biblia mga sangkay, at ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. So, kapansin-pansin po mga sangkay ng husto na ito nga po ay nakikita natin ngayon. Dalawang mata natin ang nakaka-witness mga sangkay tungkol sa mga prophetic events na nagaganap po sa panahon natin ngayon. Patunay lamang mga sangkay na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay nalalapit na sapagkat nakikita po natin ngayon mga sangkay yung mga tanda, mga kababalaghan sa langit na nakikita po mismo natin ngayon mga sangkay. Ang tanong dito, dapat nga bang matakot tayo mga Kristiyano sa mga napapanood po natin na kagaya po niyan mga sangkay na mga kababalagan sa langit? Hindi po dapat tayo matakot. Instead, dapat po tayo ay magpalakas pagdating po sa ating espiritual na pamumuhay sa ating Panginoon. Mas lalo po natin pagbutihan at pag-igihan ang ating paglilingkod sa Diyos. Dahil ang mga tandang ito mga sangkay, nagpapatunay lamang at nagpapaalala sa atin na anumang oras pwedeng tumunog ang trumpeta ng ating Panginoong Diyos at maganap ang kanyang pagbabalik para kunin ang lahat ng mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.